You can't stop it now. Sara, ako nang gagawa niyan. Pero marami pa tayong hugasan. Hindi. Ako nang bahala dyan. Di ba nag-umpisa ka na magturo kina Lottie at sa ibang bata ng wikang Pranses? Tama, Miss Sara? Tama. Talaga natutuwa ako para sa'yo, Miss Sara. Biruin mo, naatasan ka na ngayon maging isang teacher. Ikaw talaga, Becky. Wala namang nagbago. Substitute lang ako ng mga bata para sa wikang Pranses. Pero kahit na, talagang napakagaling mo. Hindi ka talaga bagay dito sa trabahong kusina. Pangmayaman ka lang talaga. Ah, Becky, hindi naman. Totoo yun, walang biro. Miss Sara, oras na para maghanda ka ng lesson at magturo. Opo, Miss Amelia. Pero Sara, pumunta ka muna kay Miss Minchin bago ka pumunta sa klase. Opo. Kailangan mo nang magmadali, Miss Sara. Becky, ikaw nang bahala sa lahat, ha? Oo, ako nang bahala sa lahat. Becky, ikaw na ang bahala sa lahat ng gawain dito, ha? Kaya huwag ka mabagal. Opo, Miss Molly. Huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko po lahat ng trabaho dito. Pasok. Magandang umaga po, Miss Minchin. Magandang umaga. Nakapaghanda ka na ba ng ituturo mo sa mga bata, Sara? Opo, Miss Minchin. Sara, naaalala mo pa ba ang hiniling mo sa akin ng pagkamatay ng papa mo? Opo. Mabuti. At ito ang pagkakasabi mo.
Nagmamakaawa po ako sa inyo, Miss Minchin. Pag pinayagan niyo po ako na dumito, gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Talaga? Opo. Alam ko po na kaya ko magturo ng wikang Pranses sa mga bata. Kasi ang mga bata gusto po nila ako. Tumigil ka! Huwag ka magsalita ng mga kalokohan. Papayagan kitang dumito pero magtatrabaho ka sa kusina. At dahilan na rin sa aking kabutihan kaya ka ngayon nandito sa dormitoryo at natupad mo ang pangarap mong maging teacher. Huwag na huwag mo sanang kalilimutan yan. Ha, Sarah? Opo, Miss Minchin. Magandang umaga, Miss Minchin. Maganda umaga din sa iyo, Monsieur Defarge. Magandang umaga, Sarah. Magandang umaga din po, Monsieur Defarge. Anong nararamdaman mo ngayong magtuturo ka na? Masaya po ako, Monsieur Defarge, na matuturuan po sila Lottie. Ngayon, ipapaubaya ko na sa iyo pagtuturo sa mga bata. Maraming salamat po. Sarah, mauna ka na dun sa klase mo at susunod na lang kami. Opo, Miss Minchin. Galing-galing mo naman. Pareho lang talaga yun. Talaga? Iba talaga kayo. Kayo lang kasi ang kukulit nyo. Pasensya na. Totoo ang sinasabi ko. Anong sabi niya? Totoo ang sinasabi ko. Maniwala Basta kayo. mamaya, sumama na lang kayo sa kwarto ko. Magandang umaga. Aba, tingnan nyo nga naman kung sino nandito. Si Sarah. Baka nagkamali ka ng pinasukan. Bakit ka nga pala nandito sa classroom, Sarah? Bakit ako nandito? Alam ko, Jessie, nandito siya para linisin ang classroom natin. Tama ka dyan, Lavinia. Ngayon, maglinis ka na agad, Sarah. Pero teka, nasa na nga pala yung panlinis mo? Tumigil kayo! Makinig kayo! Si Mama Sarah magiging teacher natin ngayon sa Pranses. Bakit? Kung teacher siya, bakit nagtatrabaho pa rin siya sa kusina? Sige nga, ipaliwanag mo yon, Lottie. Tama ka. Nagtuturo lang siya ng wikang Pranses dahil yun ang gusto ng mayora natin. Talagang natutuwa ako at nandito ka, Sarah. At siya na ang magtuturo sa atin ng wikang Pranses. Tama. Hay nako, pag nalaman ng mama ko na si Sarah Cruz, iaalis niya ako sa paaralang ito. Mama Sarah! Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Monsieur Defarge! Makinig kayo, mga bata. Simula ngayon, ang maliliit na bata ay mag-aaral ng wikang Pranses sa kabilang kwarto. Susan, Penelope, Jane, at Lottie. Lumipat na kayo ngayon sa kabilang kwarto. Kasi po, ano... Ano yon? Kasi po... Umayos ka nga. Ano ba ang gusto mo sabihin? Kasi po, mahina ako sa wikang Pranses. Sa tingin ko, Ermengarde, hindi yan ang ibig mong sabihin, tama? Pasensya na po. Sige, mas mabuti siguro kung doon ka muna sa klase ni Sarah. Talaga po? Sarah, makinig ka. Magturo ka ng mabuti, ha? Opo, Miss Minchin. Halika na! Please! Sa ilang classroom tayo. Ikaw pala, Cesar. Gusto mo rin bang sumali sa klase?
O sige, huwag kang maingay dito, ha? Meow. Ito ang una nating klase, kaya magsisimula tayo sa madali lang muna. Sarah, wala akong maalala kahit anong salitang wikang princess ngayon. Ako din. Ako rin wala. Huwag kayong mag-alala. Isipin niyo lang ang pangalan ng bagay na ituturo ko. Oh, itong pusa, anong pangalan nito? Cesar! Tama, yun ang pangalan niya. At ang pusa sa wikang Pranses ay Lesha. O kayo naman ulitin niyo nga ang sinabi ko? Lesha! At ang matabang pusa naman sa wikang Pranses ay Elegracia. Elegracia! Makinig kayo. Ang deer naman sa wikang Pranses ay Jolie. Jolie! Tama. Meow! Mukhang nagalit yata sa atin. Tama, nagalit si Cesar! At ang galit na pusa sa wikang Pranses ay Lefasha. Ganun yun. O, ulitin nyo nga. Lefasha! Galit na pusa! Ang galing, Sarah. Hindi namin to makakalimutan. Talaga, Ermengarde? O, ulitin nyo pa ng isa. Ang pusa ay Lesha, ang deer ay Jolie, ang mataba ay Gralesha. Lesha, Jolie, Gra! O, isa na lang. Lesha, Jolie, Gra. Lesha, Jolie, Gra! Natapos mo na ba lahat yan, Becky? Opo. O ngayon naman, ikaw na ang mamamalengke. Becky, ingatan mo ang pera ha, baka mawala. Huwag po kayo mag-alala. Sige po, Mr. James. Mrs. Molly, alis na po ako. Lesha, Jolie, Gra. Kayo naman ulitin nyo. Lesha, Jolie, Gra! Magaling! O, isa pa. Ulitin nyo. Lesha, Jolie, Gra! O, Lottie, ano ang deer? Jolly! Wow! Galing ni Lottie! Amelia, Bakit ate? Amelia, naiisip mo ba kung anong pinaplano ko para kay Sarah sa darating na panahon? Hindi ate. Naalala mo ba kung paano ang hirap ng dormitoryong ito dahil sa pagkamatay ng papa ni Sarah? At kasalanan niyang lahat ito. Oo. Kaya mo siya ginawang katulong, hindi ba ate? Nagkakamali ka, hindi pa yun sapat. Ano? Naiisip ko rin na i-train si Sarah bilang teacher para sa dormitoryong ito. Ano? Bata pa siya at konti lang ang kanyang alam. Pero sandaling panahon na lang at matututo siya. At hindi lang wikang Pranses ang maituturo niya. At maganda yun dahil hindi na natin kailangan magbayad ng teacher at mailala natin ang pera para sa ibang gastusin dito. Kung ganon, hindi mo siya suswelduhan, ate? Anong sweldo? Yun ang kanyang kabayaran para sa pagtira niya dito sa ating dormitoryo. Kawawang Sarah. Magpapakahirap siya magtrabaho para lang sa wala. Ano sinabi mo? Wala ate. Pero sigurado ako paglaki niya, aalis siya dito sa dormitoryo. Tumigil ka! Simula sa araw na ito, tuturuan natin si Sarah na sundin ang mga bagay na pinag-uutos ko. Naintindihan mo, Amelia? Oo, naiintindihan ko ate. At ngayon, titingnan ko kung paano magturo si Sarah.
Ano ang tawag sa maliit at malaki? Petit! Gra! Ulitin nga ulit. Anong tawag sa maliit at malaki? Petit! Gra! Magaling! Marami na ba kayong natutunan? Opo, Sarah! Salamat! Ang galing! Marami na kayo alam na wikang Pranses. Mama Sarah! Miss Sarah! Kwentuhan niyo naman po kami. Mabait naman po kami sa klase niyo, di po ba? Sige na po, kwentuhan niyo na po kami. Sige na. Sige na po. Kwento kayo. Sige na po. Ano bang kwento ang gusto niyo, mga bata? Sarah, ito na lang. Padala sa akin ng papa ko ang librong to. Aba, maganda ito. Kay Alfred the Great. Alfred the Great? Sino siya, Miss Sarah? Alam mo, Lottie, si Alfred the Great, siya ang isa sa pinakamagaling na hari na namuno sa buong England noong unang panahon. Bakit siya tinawag na Great? Siya kasi ang unang hari na nagtayo ng paaralan at nagsalin ng Biblia sa wikang Ingles. At ngayon, mga bata, ikukwento ko sa inyo ang istorya ni Alfred the Great. Wow! Noong unang panahon, alam niyo ba ang England ay pinamumunuan ng mga Vikings? At nasakop na nila pati ang lugar sa North. Si Alfred the Great at ang kanyang mga tauhan ay nakipaglaban sa mga Vikings, pero natalo sila. Kaya sinisi ni Alfred the Great ang kanyang sarili at lumayo kasama ang kanyang mga tauhan sa isang malayo at tahimik na kagubatan. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng bahay na gawa sa kubo. Nakita ni Alfred ang may-ari at kinausap niya ito na makikituloy muna sila sa bahay. Habang nagluluto ng cake ang may-ari ng bahay, si Alfred the Great at ang kanyang mga tauhan ay nag-uusap kung paano nila tatalunin ang mga Vikings. Pero lalabas ang babae at sasabihin sa hari, "Maaari mo bang bantayan ang niluluto ko?" Pero hindi yun inintindi ni Alfred the Great at patuloy pa rin sila sa pag-uusap ng kanyang mga tauhan kung paano tatalunin ang mga Vikings. Pero hindi alam ni Alfred the Great ang niluluto ng may-ari ng bahay ay nasusunog na pala. Pagbalik ng babae, nagulat ito at nagalit kay Alfred at sinampal niya ito. Sarah! Huh? Ano yung ginagawa mo? Binigyan kita ng pahintulot na magturo, hindi ang makipaglaro sa kanila. Mama Sarah! Huwag niyo po sasaktan ng Mama Sarah ko! Lottie, umalis ka dyan. Ayoko po! Huwag niyo po sasaktan si Mama Sarah! Kinagkwentuhan na lang po naman kami tungkol kay Alfred the Great, Miss Minchin! Ano sabi mo? Tumigil ka na, Miss Minchin. Monsieur Dufarge. Miss Minchin, gusto ko rin malaman kung paano nagtuturo si Sarah kaya nagpunta ako dito kanina. Pero hindi sila naglalaro. Sa katunayan nga napakagaling ng pagtuturo ni Sarah, Miss Minchin. Dapat nga ay matuwa kayo sa kanyang ginagawa. Pero nagkukwentuhan lang sila. Naiintindihan ko na magagalit kayo kay Sarah dahil sa pagkukwento niya. Pero dapat hindi niyo siya sinaktan. Alam niyo ba nagkikwento rin ako pagkatapos ko magturo sa mga estudyante ko para lalo nilang maintindihan ang mga itinuturo ko. At alam mo ba, Miss Minchin, dahil sa ginawa mo, kapareho mo na rin ang malupit na babae sa kwento ni Alfred the Great. Monsieur Dufarge, Pero Miss Minchin, kung alam lang ng babae na si Alfred the Great ay isang hari, siguradong hinding-hindi niya ito sasaktan. Pero Miss Minchin, isipin mo kung kay Sarah nangyari yun at anak siya ng napakayaman na hari. Hindi ba hindi mo siya magagawang saktan? Hindi. Hindi mo dapat ginawa yun, Miss Minchin. Ano? Anong tinitingin nyo, ha?
Tama na muna ngayon ang pagtuturo. Bumalik ka na sa kusina at magtrabaho ka na doon. Opo, Miss Minchin. Miss Sarah? Mamimili ka ba ngayon sa palengke, Becky? Oo, pero nagbibilang muna ako para hindi ako magkamali sa pagbayad ko mamaya. Oo nga pala, sasamahan ako ni Peter sa palengke na mamili ngayong araw. Magkikita kayo ni Peter? Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo, Miss Sarah. Sinabi ko na kay Peter na tuturo ka ng wikang Pranses sa mga bata. At alam mo, tuwang-tuwa siya. Talaga? Oo nga pala, kamusta ang pagtuturo mo ng wikang Pranses, ha? Alam mo, kanina habang nagkukwento ako kay Lottie, si Miss Minchin kasi... Anong ginawa ni Miss Minchin? Wala, Becky. Ano problema? Wala, Becky. Maayos ako. Ngayon, Sarah, tapos ka na sa pagtuturo mo. Umpisahan mo na ang pagtatrabaho dito sa kusina. Sarah, pinasasabi ni Miss Minchin. Unahin mo raw munang linisin ang hagdanan dun sa may labasan. Opo. Tignan niyo nga naman ang magaling yung teacher sa Pranses, naglilinis ng hagdanan. Mami Sarah! Nakakatawa talaga si Sarah. Pagkatapos niya magturo sa inyo, balik katulong na naman siya. Kayo po pala, Monsieur Defarge. Miss Sarah, pasensya ka na dahil sa akin lalo kang nahihirapan sa pagtatrabaho mo dahil sa nangyari kanina. Wala po yun. Mag-iingat ka sana lagi, Sarah. Tanda mo, ang Diyos ang laging gabay mo. Bonjour, Mademoiselle Sarah. Paalam po, Monsieur Defarge. Sigurado, may masama nangyari kay Monsieur Defarge dahil sa pagtatanggol niya sa akin kanina.
ko.